Ano kaya magandang negosyo? Nabuo mo talaga kung anong isipin ko negosyo. Uy, Problema mo rin bang isipin kung ano ang sisimulan mong negosyo? Pwes, pag-usapan natin yan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Marian Sigiaw-Yaw. Pero bago yan, hayaan niyo muna akong magkwento. Dati kasi, nung nagsisimula pa lang ako na mag-start ng negosyo, isip ako ng isip kung ano yung magandang inegosyo na hindi nakikita sa mga katabi ko, sa mga kapitbahay ko, o yung talagang alam mo na binibenta na nila. Kailangan kasi kapag magpipili rin tayo ng negosyo, yung alam natin na pupuntahan tayo dahil tayo lang yung merong ganun, hindi yung marami silang masyadong option. Mahirap kasi pagka ganun eh. Minsan alam nyo naman yung mga competitor natin o yung kapwa natin seller, umapatay ng presyo para sila yung bilihan. So ngayon, kapag marami kayo nagbebenta nun, wala kang choice, ang babaan. So, babaan na naman nila. Babaan mo rin yung sarili mo. Diba hanggang sa matalo na lang kayo. Kakababa nyo ng presyo. So yung ako, gusto ko mag-isip ng unique na negosyo. So isip ako ng isip everyday. Pero hindi ko naman totally pinressure yung sarili ko na start ko na to. Start ko na to yung ganitong business kahit na alam ko na merong na nagtitinda ng ganyan. O kaya naman yung mga gusto kong i-start pero masyadong risky. So, hindi ko talaga totally pa ini-start kasi gusto ko talaga yung magiging negosyo ko, yung masasapul ko na talaga yung market. I mean, hindi ko naman totally magiging consistent na everyday meron akong sale. At least, yung binibenta ko is unique. Yung talagang, yung binibenta ko, hahanapin, hindi kailangan ng maraming options. So, yung, basta bigla na lang siyang pumasok sa isip ko. Nag-travel kami sa Baler. Tapos nung pumunta ako ng Baler, meron ako nakita doon sa plaza na pinipilahan ng mga turista. Yung pinipilahan ng mga turista yung sweet corn na merong cheese, na merong butter, lalagyan ng sabaw. Kung familiar kayo doon, isa kasi yun sa favorite ko. Tapos nung bumili ako sa kanila, meron silang ibang version na ginawa na talagang na-amaze ako. Yung version nila, nilalagyan nila ng kondensada. Di ba yung dito sa atin, yung usual na natin natitikman is yung typical lang na merong butter, merong cheese, tapos lalagyan lang ng sabaw. So yung that's it. Pero yung doon sa kanila, unique talaga siya. Nilalagyan siya ng kondensada. Yung iba kasi sa atin, dito pala, merong asukal yung nilalagay. Pero sa kanila, kondensada yung nilalagay nila. So, iba yung lasa, iba yung blend ng lasa niya. Ang sarap talaga. Nung umalik kami ng Manila, yun yung naisipan kong inegosyo. Kasi alam ko na kahit na merong nagnenegosyo, hindi nila alam na merong ibang special na nilalagay doon. Yung iba kasi puro asukal lang dahil alam naman nila na yung mga bata mahilig sa matatamis. So lalagyan lang nila asukal. Minsan kapag bumibili ka ng gano'n, tapos ka na kumain, doon mo palang makikita sa baba yung asukal. Nagsibabaan pala doon, hindi pa pala nahalo ng maayos. Or hindi ko alam kung saan gawa yung asukal nila at hindi matunaw-tunaw kahit sobrang init na nung binili mong sweet corn. So yun, ginawa ko yun. Ginawa ko yung negosyo na yun, nag-start ako, bili-bili ako ng nag-start ako sa 1 kilo, hanggang nag 2 kilo, 5 kilo a day, tapos nagpa-franchise na din ako. Meron akong mga cart na pinopwesto sa school para dun sila magbenta ng sweet corn. Talagang ang benta niya before. So yun nga din, alam mo naman, kapag ka nakikita nila yung ginagawa mo, ginagaya, hanggang sa nag-stop na naman din kasi na problema din ako sa tagabantay. Hindi rin consistent yung mga tagabantay ko. Meron din biglang aalis. Sa harap na naman ako ng bago. Ewan ko ha. Basta ang alam ko kasi, swerte ako sa negosyo. Pero malas ako sa tagabantay. Ilang beses ko na yan, nagtiyanggian pa ako. Tapos nag-milk tea ako. Tapos itong sweet corn ko. Palaging ganun yung problema ko. Hindi na bago sa akin yung ganung issue. Kaya minsan din yung nagiging mitya ng pagsara ng negosyo ko. Kasi nga, nagkakamali ako sa mga taong nakukuha ko. Masyado akong siguro nagiging generous sa kanila. Basta kasi gusto ko laging i-treat sila as a family. Laging ganun. So sabi ko, nisip ko din siguro there's something wrong about that. So, tsaka na natin pag-usapan yung ganun, na na-figure out ko din recently lang. Naisip ko kung yung magandang ninegosyo or sisimulan ko ulit na negosyo, nagta-travel ako.
Alam mo minsan, nung nagpunta ako sa Thailand, meron ako nakitang mga ang ginagawa nila doon na hindi natin ginagawa dito. So minsan masarap din maging or gayahin din sila. Somehow nang gaya din tayo kasi hindi tayo naging unique in the way na na tayo talaga nag-create. Pero kung alam naman natin sa community natin o sa lugar natin hindi pa ginagawa yun, tayo pa rin yung lalabas na unique doon. So yun yung mga isang mga diskarte kung papaano natin maiisip kung ano yung gusto nating maging negosyo. So, narito na ang 3 tips ko para masimulan mo na yung hindi mo masimulan na negosyo. So, tips number 1, ang gawin mo, gumala ka. Kapag alam mo na inisip mo na lahat, try mo na lahat, pero hindi pa rin siya nag-work, try mong i-relax yung utak mo. Try mong mag-explore sa ibang lugar. Doon lang din talaga biglang magkiklik sa isip mo yung talagang gusto mong i-negosyo. Minsan lang kasi, kailangan lang din natin lumabas sa comfort zone natin para mas makapag-isip tayo ng mas marami, makapag-isip tayo ng tama, makapag-isip tayo ng mas maganda. Ganon. So, tips number 2. Ang gawin mo kapag gusto mong magsimula ng negosyo, tas sure ka na yun talaga, tas medyo doubtful ka. Pagka gano'n, na feel mo yun na talaga yung i-start mo. Sige, sabihin na natin, nag-work na yung isang unang tips ko sa inyo, na gumala kayo, tas meron kayo nakita na gusto nyo rin simulan sa ano nyo, sa sarili nyo, or sa community nyo. Ang gawin nyo, mag-try and error kayo. Kasi ako, ganun ginagawa ko before eh. So, nagtatry lang muna ako. Kunyari, yun nga yung sinimulan ko, pa isa-isang kilo, pa konti-konting pack, hanggang sa makita nyo na okay pala, nag-work pala. So, kung nag-work to sa iba, pwede nga rin mag-work dito. So, tama naman pala yung pinagsasabi ni Marian. Diba? So, tips number 3, magpa-free taste ka. Diba? O kaya magpa-free service ka kung service man yung naisip mong i-negosyo, or kaya naman magbigay ka ng sample sa mga kaibigan mo, kakilala mo, kasi sila rin naman yung susupport sa'yo. Minsan merong iba na hindi susupport, pero meron ka pa rin makikita niyan, lalo na sa family mo. Diba? Ipa-testing mo, kunyari food yung naisip mo, magpa-free tasting ka muna sa kanila, gawin mo muna yung produkto, tas ipatikim mo muna sa kanila. Kapag ka nag-click sa kanila at nagsabi sila, okay to, masarap to, i-go mo to, push mo yan. O kaya naman sa service, kung sinabi nila, okay, masarap yung yung service nyo, maganda. Kunyari kung nagmamasahe ka, masarap yung feeling nila na talaga sila, na relax talaga sila. So, simulan mo na yun, yung mga ganun. Kunyari, nagmamanicure ka, tas maganda naman yung outcome, maganda naman yung output mo. Tapos sinabi nila, sige na, base, mo na yan, i-push mo na yan, kasi magaling ka, may talent ka dyan, i-push mo yan. Kung meron kang mga sample na gusto mong ibenta, kunyari mga damit, pakita mo sa kanila, para humingi ka ng advice din sa iba. Kung bang meron kang nagugustuhan, tapos nagkakaroon ka ng doubt, kumuha ka ng sample, gumawa ka ng sample, at magbigay ka ng sample sa kanila, para sila mismo ang magkaroon ng talagang doon pa lang mismo makita mo na kung dapat mo bang simulan yan. Ganon. So, bakit ko nga ba ginagawa to? Kasi gusto ko talaga na magkaroon na kayo ng lakas ng loob na simulan nyo na yung negosyo na iisip nyo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, karaka-raka. Kasi alam nyo, hindi nyo naman talaga malalaman kung hindi nyo susubukan. Minsan lang kasi yung pumipigil lang sa mga gusto natin, yung pagiging takot natin, yung pagiging duwag natin na mag-fail. Lagi nyo tatandaan, talagang ang meaning ng fail sa akin is first attempt in learning. So, kapag nagkaroon kayo ng failure, yan ang magiging aral at leksyon nyo sa susunod nyo pang gagawin. For sure na magsasucceed na. Ganun lang. Just keep on trying. Walang sukuan to. Kasi ang kalaban ko dito, yung mga, yung mga kalooban natin minsan na nanghihina tayo, na parang yung ibang minsan yung discouragement na nare-receive natin sa iba na, ay, baka matalo ka dyan, baka hindi mag-work yan, sayang yung pera mo, sayang yung effort mo, diba? So yung mga taong ganun, huwag yung pansinin yun, hindi yun makakatulong sa inyo, hindi yun makakatulong na mag-grow yung yung sarili nyo.
kung sa kanila kayo makikinig. Kaya samahan nyo ko dito sa group ko na ito. Yan, pag-usapan natin dyan lahat ng gusto nyong inegosyo. Sabihin nyo sa akin at i-share nyo dyan kung ano yung mga idea nyo na negosyo. Para just in case mabigyan ko kayo ng advice at yung ibang mga members ng advice kung ano ba yung pwede nyong gawin dyan para mag-work yan, ano ba yung pwedeng mangyari para hindi mangyari yung, kunyari yung mga experiences namin, pwede namin i-share sa inyo para kung kayo na yung gagawa, at least may idea na kayo. Kaya mag-join na kayo dyan sa group ko na yan para lahat tayo sama-sama tayo magkaroon at masimulan na natin lahat ng gusto nating negosyo. Maraming salamat sa sumubaybay ng video na ito. Kung nagustuhan niyo ito, please like and share this video. At always remember, choice natin na maging happy. Bye-bye!